Pakiramdam mo ba ay parang sawa ka na sa buhay? Parang naging bahala na mindset ka na lang. Huwag mong gawing patapon ang iyong buhay. Hindi dahil kulang ka sa sipag, kundi dahil kulang ang tamang sistema at disiplina. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga ugali at mindset na madalas sumisira sa ating kinabukasan at kung paano mo mababago ang direksyon ng buhay mo gamit ang mga praktikal na hakbang na pwedeng simulan pagkatapos mo itong mapanood. Pero huwag kang bibitaw. Dahil sa dulo ng video, tatalakayin natin ang pinakamahalagang aral na pwedeng magputol ng generational poverty sa pamilya mo, lalong-lalo na sa sarili mo. Maraming Pilipino ang araw-araw na nagsusumikap, gumigising ng maaga, pumapasok sa trabaho, at halos hindi na nagkakaroon ng oras para sa sarili. Kayod kalabaw kung tawagin. Pero bakit, sa kabila ng lahat ng pagod at pawis, marami pa rin ang umaabot sa edad ng retirement na halos walang naipon? Hindi ito dahil tamad tayo. Sa totoo lang, masipag tayong mga Pinoy. Ang problema ay nasa maling prioridad. Ang oras at lakas na dapat sana ay ginagamit para sa pagbuo ng kinabukasan, nauubos sa mga bagay na hindi naman talaga nakakatulong sa ating paglago. Kung tutuusin, hindi lahat ng pagiging busy ay productive. Madalas, nalilito tayo sa dalawa. Busy ka nga pero ang ginagawa mo ay hindi naman nagdadagdag ng halaga sa buhay mo. Halimbawa, ilang oras ba ang ginugugol mo araw-araw sa pag-scroll sa social media? Ayon sa mga pag-aaral, kabilang ang Pilipinas sa top 3 countries na may pinakamataas na average screen time sa buong mundo. Ibig sabihin, milyon-milyong Pilipino ang gumugugol ng mahigit 7 oras kada araw sa harap ng kanilang cellphone o computer. Pero kung tatanungin mo, ano ang napala nila sa dami ng oras na iyon? Kadalasan, wala. Doom-scrolling lang, pagbabasa ng tsismis, panonood ng walang kwentang videos, at minsan ay endless gaming. Habang lumilipas ang mga taon, hindi natin namamalayan na ang oras na dapat sana ay puhunan sa pag-aaral ng bagong skill o sa pagbuo ng maliit na negosyo, nauubos sa walang saysay na gawain. Ito ang tinatawag kong sana syndrome. Yung tipong, sana nag-aral ako ng bagong skill noon, sana nag-ipon ako, sana hindi ko sinayang ang oras ko sa mga bagay na hindi naman nakatulong. Pero ang problema sa salitang sana ay palaging nakatali sa nakaraan. Hindi mo na mababalikan ang oras na lumipas. Ang pwede mo lang gawin ay magising ngayon at simulan ang pagbabago. Kung gusto mong makita ang totoong kaibahan ng busy at productive, subukan mong tingnan ang iyong screen time report sa cellphone. Makikita mo doon kung ilang oras ang ginugugol mo sa social media, gaming, o panonood ng videos. Pagkatapos, ikumpara mo ito sa oras na inilaan mo sa pag-aaral ng bagong skill, pagbabasa ng libro, o kahit simpleng pag-aaral ng financial literacy. Kung mas mataas ang oras sa entertainment kaysa sa self-improvement, malinaw na busy ka lang, hindi productive. Ang masakit pa, habang tumatagal, mas lumalaki ang gap sa pagitan ng mga taong naglalaan ng oras sa growth at sa mga taong nauubos ang oras sa walang kwenta. Yung isa, unti-unting umaangat, nagkakaroon ng mas magandang career, mas malaking income, at mas maayos na buhay. Yung isa naman, nananatiling stuck, paulit-ulit ang cycle ng pagod at kakulangan. Hindi ko sinasabing bawal ang social media o entertainment. Lahat tayo kailangan ng pahinga. Pero kung ang pahinga ay mas mahaba pa kaysa sa oras ng pag-unlad, doon nagiging problema. Ang oras ay parang pera. Kapag ginastos mo sa maling bagay, wala kang makukuhang return. Kapag ininvest mo sa tamang bagay, lalaki ang value nito. Ang tanong, saan mo ginagastos ang oras mo? Isipin mo ito. Kung maglalaan ka ng kahit 1 oras bawat gabi para matuto ng bagong skill, sa loob ng 1 taon, meron kang 360 oras na investment sa sarili mo. 360 oras na pwedeng magbukas ng bagong oportunidad, bagong career, o bagong income stream.
Kung ikukumpara mo sa 300 at 60 oras na ginugol sa panonood ng teleserye o walang kwentang videos, alin sa tingin mo ang mas magdadala ng pagbabago sa buhay mo? Kaya ang hamon ko sa iyo ngayon ay simple. Buksan mo ang iyong cellphone, tingnan ang iyong screen time report at tanungin ang sarili mo. Ito ang oras na magdadala sa akin sa mas magandang kinabukasan? Kung hindi, oras na para mag-shift ng priorities. Hindi mo kailangang magbago agad-agad. Simulan mo sa maliit. Palitan mo ang 30 minutos ng social media ng 30 minutos ng pagbabasa ng libro. Palitan mo ang 1 oras ng gaming ng 1 oras ng panonood ng tutorial tungkol sa skill na gusto mong matutunan. Unti-unti, mararamdaman mo ang pagbabago. At kapag naipon mo ang mga maliliit na pagbabago araw-araw, magiging malaki ang resulta sa loob ng 1 taon. Ang Sana Syndrome ay hindi dapat manatili sa buhay mo. Ang bawat oras na lumilipas ay hindi na bumabalik. Kung patuloy mong sasayangin ang oras mo sa mga bagay na walang saysay, darating ang panahon na ang tanging masasabi mo na lang ay, sana. Pero kung gagamitin mo ang oras mo ngayon para sa growth, darating ang panahon na masasabi mo buti na lang. Buti na lang naglaan ako ng oras para matuto. Buti na lang nag-invest ako sa sarili ko. Buti na lang hindi ko sinayang ang buhay ko. Ang wake-up call na ito ay hindi para takutin ka, kundi para ipaalala na ang oras ay pinakamahalagang asset na meron ka. Mas mahalaga pa ito kaysa sa pera dahil ang pera ay pwede mong kitain ulit pero ang oras ay hindi mo na mababalikan. Kaya huwag mong sayangin ang oras mo sa pagiging busy lang. Piliin mong maging productive. Piliin mong mag-invest sa sarili mo. Piliin mong magising ngayon bago pa mahuli ang lahat. Isa sa pinakamalaking hadlang sa financial growth ng maraming Pilipino ay ang tinatawag na lifestyle inflation. Kapag tumaas ang sweldo, imbes na dagdagan ng ipon, mas nauuna ang dagdag gastos. Halimbawa, dati ay kontento ka na sa simpleng handaan tuwing birthday, pero ngayong medyo mas malaki na ang kinikita mo, kailangan na sa restaurant o may bonggang celebration. Dati ay okay na ang lumang cellphone, pero dahil may bagong iPhone na lumabas, kahit hulugan, kahit baon sa utang, bibili pa rin. At syempre, hindi mawawala ang sikat na linya na deserve ko to. Ang problema, habang patuloy mong pinipilit na magmukhang mayaman, lalo ka lang lumulubog sa utang. Ayon sa mga pag-aaral, lifestyle inflation ay karaniwang nagsisimula sa maliliit na upgrades. Branded na damit, mas mamahaling kape, mas sosyal na kainan. Pero kapag hindi na kontrol, lumalaki ito hanggang sa mas malaki pa ang gastos kaysa sa income. Sa Pilipinas, malakas ang impluwensya ng pakikisama at social validation. Kapag may barkada na nag-celebrate ng birthday sa mamahaling lugar, parang obligado ka na ring sumabay. Kapag may kapitbahay na may bagong gadget, parang kailangan mo ring magkaroon. Ang ganitong pressure ay nagiging ugat ng utang culture. Hindi dahil gusto mong magpakasasa, kundi dahil ayaw mong mapag-iwanan. Pero kung gusto mong makawala sa cycle na ito, kailangan mong maintindihan ang konsepto ng needs versus wants. Ang needs ay mga bagay na hindi mo kayang mabuhay ng wala: pagkain, tubig, kuryente, renta, pamasahe. Ang wants ay lahat ng bagay na hindi essential pero gusto mo lang magkaroon: bagong sapatos, mamahaling cellphone, branded na bag. Ang problema sa maraming Pilipino ay hindi malinaw ang boundary ng dalawa. Kapag may bagong gadget, iniisip agad na need ito dahil ginagamit sa trabaho, kahit ang totoo ay kaya namang mag-function ng lumang unit. Kapag may bagong damit, iniisip na need dahil may event, kahit pwede namang gumamit ng dati. Ang hindi pagkakaintindi sa needs at wants ang nagiging ugat ng overspending. Kung gusto mong baguhin ang financial habits mo, subukan mong gamitin ang tinatawag na 24-hour rule. Simple lang ito: kapag may bagay na gusto mong bilhin na hindi essential, huwag mo agad bilhin.
Maghintay ka ng 24 na oras bago magdesisyon. Sa loob ng oras na iyon, tanungin ang sarili, kailangan ko ba talaga ito? O gusto ko lang dahil nadala ako ng emosyon? Madalas, mawawala ang urge kapag lumipas na ang excitement. Halimbawa, nakita mo ang bagong sapatos online. Gusto mo agad i-check out. Pero kung maghintay ka ng 24 hours, malamang mapapaisip ka na mas kailangan mong mag-ipon para sa emergency fund kaysa gumastos sa bagay na hindi naman critical. Ang 24-hour rule ay hindi lang nakakatulong para maiwasan ang impulse buying, kundi nagiging training ground din ito para sa disiplina. Kapag nasanay ka na maghintay bago gumastos, mas madali mong makokontrol ang lifestyle inflation. Hindi mo kailangang alisin lahat ng wants sa buhay mo. Ang kailangan lang ay balanse. Kung may extra income ka, pwede mong i-allocate ang maliit na porsyento para sa wants. Pero siguraduhin na mas malaki ang napupunta sa needs at ipon. Isipin mo ito. Kung ang bawat dagdag na sweldo ay nauubos sa bagong gadget o luho, wala kang maitatabi para sa kinabukasan. Pero kung ang bawat dagdag na sweldo ay ginagamit mo para dagdagan ang ipon o mag-invest, unti-unti kang makakawala sa cycle ng utang. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa kung gaano karami ang branded na gamit mo, kundi sa kung gaano kahanda sa oras ng pangangailangan. Ang lifestyle inflation at utang culture ay parang trap na mahirap takasan kung hindi mo sisimulan ang pagbabago ngayon. Hindi mo kailangang magmukhang mayaman para maging masaya. Ang tunay na satisfaction ay nanggagaling sa peace of mind na alam mong may ipon ka, may emergency fund ka, at hindi ka baon sa utang. Kaya bago ka magdesisyon sa susunod na luho, tandaan mo ang 24-hour rule. Dahil minsan, ang pinakamahalagang deserve mo ay hindi bagong gadget, kundi ang kalayaan mula sa utang at stress. Maraming Pilipino ang naniniwala na sapat na ang sipag para umasenso. Totoo, mahalaga ang sipag. Pero kung walang sistema sa pera, mauuwi lang sa pagod na walang direksyon. Ang karaniwang formula na ginagamit ng karamihan ay income minus gastos equals ipon. Ang problema sa formula na ito ay inuuna ang gastos bago ang ipon. Kapag naubos na ang income sa bills, luho, at kung ano-ano pang bayarin, ang natitira na lang ay bariya. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit maraming Pilipino ang walang naitatabi kahit buong buwan silang nagtrabaho. Ang tamang formula ay income minus ipon equals gastos. Ibig sabihin, dapat unang alisin ng ipon bago pa man galawin ang pera para sa gastusin. Kapag ginawa mo ito, napipilitan kang mag-adjust sa kung ano lang ang natira. Hindi mo na pwedeng sabihin na wala nang natira para sa ipon dahil inuna mo na ito. Ang mindset na ito ang magbabago ng takbo ng iyong financial life. Hindi na optional ang ipon, kundi automatic na parte ng iyong sistema. Pero hindi lang basta ipon ang kailangan. Ang unang hakbang ay ang pagbuo ng tinatawag na Peace of Mind Fund or Emergency Fund. Ito ang perang nakatabi para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Medical emergency, pagkawala ng trabaho, bigla ang gasto sa bahay. Kung wala kang emergency fund, kahit gaano kakasipag, isang unexpected na pangyayari lang ay pwede nang magpabagsak sa iyo. Kaya ang layunin ay magkaroon ng 3 hanggang 6 na buwan ng iyong monthly expenses bilang emergency fund. Halimbawa, kung ang monthly expenses mo ay 10,000 pesos, dapat ang emergency fund mo ay nasa 30,000 hanggang 60,000 pesos. Hindi ito madaling buuin, lalo na kung maliit ang income. Pero hindi ito imposibleng gawin. Simulan mo sa maliit. Kung kaya mo lang magtabi ng 500 piso kada buwan, gawin mo. Ang mahalaga ay consistency. Kapag nasanay ka na, unti-unti mong madadagdagan. At habang lumalaki ang emergency fund mo, mas lumalaki rin ang peace of mind mo. Hindi ka na matatakot sa biglaang gastos dahil alam mong may nakatabi ka. Ngayon, saan mo ilalagay ang emergency fund? Maraming Pilipino ang sanay sa traditional na bangko. Pero ang problema sa karamihan ng savings account ay napakababa ng interest rate.
Minsan, mas mataas pa ang inflation kaysa sa interest na kinikita ng pera mo. Kaya imbes na lumago, nababawasan pa ang value ng ipon mo. Ang mas magandang option ay ang paggamit ng digital banks na may mataas na interest rate. Sa Pilipinas, may mga digital banks na nag-aalok ng interest na mas mataas kumpara sa traditional na bangko. Bukod pa rito, mas madali ang access dahil online lahat ng transactions. Kapag inilagay mo ang emergency fund sa digital bank, hindi lang ito nakatabi kundi lumalaki rin kahit hindi mo ginagalaw. Ang tawag dito ay passive growth. Hindi mo kailangan ng malaking investment para magsimula. Ang kailangan lang ay disiplina at tamang sistema. Tandaan, ang emergency fund ay hindi para sa luho. Hindi ito para sa bagong cellphone o bagong sapatos. Ito ay para sa peace of mind. Para sa oras na dumating ang hindi inaasahan. Hindi ka mangungutang, hindi ka magbebenta ng gamit, at hindi ka magpapanik. Ang ipon blueprint ay simple pero powerful. Income minus ipon equals gastos. 3 hanggang 6 na buwan ng monthly expenses bilang emergency fund. Ilagay sa digital bank na may mataas na interest para lumago. Kapag nasunod mo ang blueprint na ito, hindi lang pera ang naitatabi mo. Naitatabi mo rin ang kapayapaan ng isip, ang seguridad ng pamilya mo, at ang tiwala sa sarili na kaya mong harapin ang anumang hamon. Hindi sapat ang sipag. Kailangan ng sistema. At ang sistema ay nagsisimula sa tamang formula at tamang mindset. Kung gusto mong makawala sa cycle ng pagod na walang ipon, simulan mo ngayon. Kahit maliit, basta consistent. Dahil ang maliit na ipon na paulit-ulit ay nagiging malaking fund sa paglipas ng panahon. At kapag meron ka ng peace of mind fund, mas magiging handa ka sa susunod na level ng financial growth. Kung tutuusin, ang pinakamalaking asset na meron ka ay hindi ang sweldo mo ngayon, kundi ang kakayahan mo. Ang sweldo ay pwedeng magbago depende sa trabaho, pero ang skill na natutunan mo ay mananatili at pwedeng magbukas ng mas maraming oportunidad. Kaya kung gusto mong umangat sa buhay, kailangan mong baguhin ang mindset. Huwag mong tingnan ang sarili mo bilang empleyado lang. Tingnan mo ang sarili mo bilang isang tao na may kakayahang mag-invest sa sariling growth. Maraming Pilipino ang minimum wage earner. At sa totoo lang, mahirap isipin kung paano ka makakaipon o makaka-invest kung kulang na kulang ang kinikita mo. Pero dito pumapasok ang konsepto ng high-value skill. Ang high-value skill ay isang kakayahan na mataas ang demand at kaya mong pagkakitaan ng mas malaki kaysa sa karaniwang trabaho. Halimbawa, virtual assistants. Maraming international clients ang naghahanap ng mga taong marunong sa email management, scheduling, at basic admin tasks. Kung matutunan mo ito, pwede kang kumita ng mas mataas kaysa sa minimum wage. Isa pang halimbawa ay sales. Ang marunong magbenta ay laging may trabaho dahil lahat ng negosyo ay nangangailangan ng sales. Kung technical skills naman, gaya ng basic coding, graphic design, o video editing, malaki ang market para dito. Ang tanong, paano ka makakakuha ng high-value skill kung busy ka sa trabaho at pagod na pagod sa araw-araw? Ang sagot ay disiplina sa oras. Maglaan ka ng 1 oras gabi-gabi para sa pag-aaral. 1 oras lang. Kung dati ay nanonood ka ng teleserye o nag-scroll sa social media bago matulog, palitan mo iyon ng tutorials o pagbabasa ng libro. Sa unang tingin, parang maliit lang ang 1 oras. Pero isipin mo, kung gagawin mo ito araw-araw, sa loob ng 1 taon, meron kang 365 hours na investment sa sarili mo. 365 hours na pwede mong gamitin para matuto ng bagong skill, mag-practice, at mag-improve. Ito ang tinatawag na 1% improvement rule. Kung mag-improve ka ng 1% araw-araw, sa loob ng 1 taon, magiging mas malaki ang pagbabago kaysa sa inaakala mo. Hindi mo agad makikita ang resulta sa unang linggo o unang buwan. Pero habang tumatagal,
mapapansin mo na mas nagiging madali ang mga bagay na dati ay mahirap. Mas nagiging confident ka sa bagong skill. At kapag naipon mo ang improvement na yun, pwede ka nang mag-apply sa mas magandang trabaho, mag-freelance, o magsimula ng maliit na negosyo. Ang upskilling ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng halaga sa sarili mo. Kapag natututo ka ng bagong skill, pinapakita mo sa sarili mo na hindi ka limitado sa kung ano lang ang meron ka ngayon. Pinapakita mo na kaya mong magbago, kaya mong umangat, at kaya mong mag-invest sa kinabukasan. Ang mindset na ito ang magdadala sa iyo sa mas mataas na level ng personal at business growth. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan para magsimula. Ang kailangan mo lang ay internet connection, cellphone, o computer, at disiplina sa oras. Maraming free tutorials sa YouTube, maraming libreng resources online, at maraming communities na handang tumulong. Ang kailangan mo lang ay commitment na maglaan ng 1 oras gabi-gabi. Kung minimum wage earner ka ngayon, huwag mong isipin na doon ka na lang habang buhay. Ang sweldo ay hindi sukatan ng iyong value. Ang skill na meron ka ang tunay na sukatan. Kapag nag-invest ka sa sarili mo, darating ang panahon na hindi na minimum wage ang kikitain mo. Darating ang panahon na ikaw na ang pipili ng opportunities. Hindi ikaw ang naghahabol. Ang pinakamalakas na investment ay hindi pera, kundi ang kakayahan mo. At ang kakayahan ay lumalago lamang kapag binibigyan mo ng oras at effort. Kaya simulan mo ngayon. 1 oras gabi-gabi. 1% ng improvement araw-araw. Sa loob ng 1 taon, makikita mo ang malaking pagbabago. At kapag nagawa mo ito, hindi lang sweldo ang tataas, kundi ang tiwala mo sa sarili, ang respeto ng ibang tao, at ang kalidad ng buhay mo. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang investment ay para lang sa mayayaman. Pero ang katotohanan, kahit ordinaryong empleyado o minimum wage earner ay pwedeng magsimula. Ang kailangan lang ay tamang kaalaman at tamang mindset. Ang investment ay hindi tungkol sa laki ng puhunan, kundi sa consistency at sa tamang pagpili ng paraan kung saan mo ilalagay ang pera mo. Isa sa pinakamahalagang konsepto na dapat mong maintindihan ay ang compound interest. Ang compound interest ay ang kita na kumikita ng kita. Halimbawa, kung naglagay ka ng 10,000 piso sa isang investment na may interest, sa unang taon kikita ka ng ilang porsyento. Sa susunod na taon, hindi lang yung principal ang kikita, kundi pati yung interest na nadagdag. Habang tumatagal, mas lumalaki ang growth ng pera mo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong nagsisimula ng maaga sa investment ay mas malaki ang nakukuha sa long term. Kung ikukumpara mo sa simpleng pag-iipon sa alkansya, makikita mo ang malaking pagkakaiba. Ang pera sa alkansya ay hindi lumalaki. At dahil may inflation, bumababa pa ang value nito habang tumatagal. Halimbawa, kung nag-ipon ka ng 10,000 pesos sa alkansya, after 5 years, 10,000 pesos pa rin iyon. Pero dahil sa inflation, mas kaunti na ang mabibili ng pera mo. Samantalang kung inilagay mo sa investment na may compound interest, mas malaki ang halaga nito sa parehong panahon. Ngayon, ano ang mga options na abot kaya ng masang Pilipino? Una, ang Pag-ibig MP2 program. Ito ay government-backed savings program na nagbibigay ng tax-free dividends. Ayon sa mga ulat, ang average return ng MP2 ay nasa 6% hanggang 7% kada taon, mas mataas kaysa sa traditional na savings account. Ang minimum na hulog ay 500 pesos lang. Kaya kahit maliit ang income mo, pwede kang magsimula. Ikalawa, dividend stocks. Ito ay shares ng mga kumpanya na nagbibigay ng regular na dividends sa kanilang shareholders. Kapag bumili ka ng dividend stocks, kumikita ka hindi lang sa pagtaas ng presyo ng stock, kundi pati sa dividends na binibigay ng kumpanya. Ang maganda dito, nagiging passive income ang dividends, pero kailangan mong mag-research at pumili ng stable na kumpanya para hindi ka malugi. Ikatlo, cooperative investing.
Maraming kooperatiba sa Pilipinas na tumatanggap ng maliit na puhunan mula sa kanilang members. Ang kita ay galing sa collective business ng cooperative at kadalasan ay mas mataas kaysa sa tradisyonal na savings. Bukod pa rito, nakakatulong ka sa community dahil ang pera ay ginagamit para sa mga proyekto ng kooperatiba. Pero habang pinag-uusapan natin ang investment, kailangan ding magbigay ng babala. Maraming get-rich-quick schemes at investment scams na kumakalat sa social media. Madalas, nangangako sila ng sobrang taas na returns, gaya ng 20% kada buwan, na halos imposibleng mangyari sa legit na investment. Tandaan, kung masyadong maganda para maging totoo, malamang scam ito. Ang tunay na investment ay may risk, pero hindi kailanman instant ang sobrang laki ng kita. Kaya bago ka maglagay ng pera, siguraduhin na legit ang platform, government-regulated, at may track record ng transparency. Ang pagpapatubo ng wealth ay hindi tungkol sa pagiging mayaman agad. Ito ay tungkol sa pagbuo ng habit ng tamang pag-iipon at tamang pag-invest. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan para magsimula. Ang kailangan mo lang ay disiplina, consistency, at tamang kaalaman. Kapag sinimulan mo ngayon, kahit maliit, darating ang panahon na lalaki ang pera mo dahil sa compound interest. At kapag natutunan mong iwasan ang scams at piliin ang legit na options gaya ng MP2, dividend stocks, at cooperative investing, mas magiging secure ang financial future mo. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa dami ng gadgets o luho, kundi sa kakayahan mong magpatubo ng pera para sa kinabukasan. At ang investment ay hindi lang para sa mayayaman. Ito ay para sa lahat ng Pilipino na handang magbago ng mindset at magsimula ng tamang hakbang. Madalas nating isipin na ang yaman ay tungkol lang sa pera, investments, at kung gaano karami ang naiipon. Pero ang katotohanan, walang silbi ang lahat ng iyon kung may sakit ka o nag-iisa. Maraming Pilipino ang nauubos ang naipon dahil sa medical emergencies, isang biglaang operasyon, isang malubhang sakit, o kahit simpleng hospital confinement ay pwedeng magbura ng ilang taon ng ipon. Kaya ang pag-aalaga sa katawan ay hindi lang health strategy, kundi financial strategy. Kapag malusog ka, mas mababa ang gastos sa gamot, mas mataas ang productivity, at mas mahaba ang panahon para magtrabaho at mag-ipon. Kung titingnan mo ang mga karaniwang bisyo ng maraming Pilipino, makikita mo kung paano nito sinisira ang future self. Sigarilyo, sobrang alak, at sobrang sugar. Lahat ito ay hindi lang kumakain ng budget, kundi unti-unting sumisira sa katawan. Isipin mo, kung gumagastos ka ng 100 pesos kada araw sa sigarilyo, sa loob ng isang buwan, 3,000 pesos na iyon. Sa loob ng isang taon, 36,000 pesos. At bukod sa gastos, dagdag pa ang risk ng sakit sa baga, puso at iba pa. Kung iisipin mo, mas mabuti pang ilagay ang perang iyon sa emergency fund o sa investment kaysa sa bisyo na unti-unting pumapatay sa iyo. Ang disiplina sa kalusugan ay hindi kailangang maging komplikado. Simulan mo sa simpleng habit building. Maglakad araw-araw, bawasan ng junk food, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng tama. Ang mga simpleng bagay na ito ay may malaking epekto sa long term. Hindi mo agad makikita ang resulta, pero habang tumatagal, mararamdaman mo na mas magaan ang katawan, mas malinaw ang isip, at mas mataas ang energy. At kapag malusog ka, mas kaya mong magtrabaho, mas kaya mong mag-ipon, at mas kaya mong mag-invest. Pero hindi lang kalusugan ang dapat pagtuunan ng disiplina. Kailangan din ng disiplina sa relasyon. Ang pera ay walang saysay kung nag-iisa ka at walang sumusuporta sa pangarap mo. Maraming Pilipino ang sobrang focus sa trabaho at pera, pero nakakalimutan ng pamilya. Ang resulta, nagkakaroon ng gap sa relasyon, nagiging malamig ang samahan, at minsan ay nauuwi sa pagkakahiwalay. Ang tunay na gintong ugali ay nagsisimula sa kung paano mo pinahahalagahan ang mga taong nasa paligid mo. Spend quality time with family. Hindi kailangan ng bonggang gastos
para ipakita ang pagmamahal. Minsan, sapat na ang simpleng sabay-sabay na pagkain, simpleng kwentuhan, o simpleng bonding tuwing weekend. Ang oras na ibinibigay mo sa pamilya ay investment din. Investment sa emotional health, sa support system, at sa legacy na iiwan mo. Kapag may matibay na relasyon, mas madali mong malalampasan ang financial challenges dahil may kasama kang sumusuporta. Ang disiplina sa kalusugan at relasyon ay hindi hiwalay sa financial growth. Ito ay parte ng kabuuang sistema ng buhay. Kapag malusog ka, mas mababa ang gastos at mas mataas ang productivity. Kapag maayos ang relasyon mo, mas mataas ang emotional stability at mas matibay ang support system. Ang dalawang ito ay nagbibigay ng foundation para sa tunay na yaman. Kaya huwag mong isipin na ang ipon at investment lang ang susi sa success. Ang tunay na yaman ay holistic. Kasama ang katawan, kasama ang pamilya, kasama ang relasyon. Kapag inalagaan mo ang lahat ng ito, mas magiging meaningful ang pera na naipon mo. Dahil ang pera ay walang halaga kung hindi mo ito magagamit para sa mas mahabang buhay at mas masayang samahan. Ang tunay na layunin ng lahat ng pinaghihirapan natin ay hindi lang para yumaman tayo, kundi para maputol ang generational poverty sa pamilya. Maraming Pilipino ang lumaki sa hirap at madalas, inuulit lang ng susunod na henerasyon ang parehong cycle. Ang tatay nagtrabaho buong buhay pero walang naipon. Ang anak lumaki na walang financial foundation. At sa kalaunan, siya rin ay magtatrabaho ng kayod kalabaw para lang makatawid. Kung hindi natin babaguhin ang sistema, paulit-ulit lang ang kwento. Pero may kapangyarihan kang baguhin ang takbo ng buhay ng pamilya mo. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon, pag-iipon, pag-invest, pag-aalaga sa kalusugan, at pag-upskill ay hindi lang para sa sarili mo. Ito ay para sa mga anak mo, para sa mga apo mo, at para sa mga susunod pang generation. Kapag nagkaroon ka ng emergency fund, hindi lang ikaw ang nakikinabang, kundi pati pamilya mo na hindi na kailangang mangutang sa oras ng pangangailangan. Kapag nag-invest ka sa MP2, dividend stocks, or cooperative, di hindi lang ikaw ang may passive income, kundi pati pamilya mo na may mas stable na kinabukasan. Kapag nag-aral ka ng high-value skill, hindi lang sweldo mo ang tataas, kundi pati oportunidad ng pamilya mo na makalabas sa cycle ng kahirapan. Ang legacy ay hindi tungkol sa material na bagay. Hindi ito nasusukat sa dami ng bahay o kotse. Ang tunay na legacy ay ang pagbibigay ng mas magandang starting point sa susunod na generation. Kung dati ay nagsimula ka sa 0, pwede mong siguraduhin na ang anak mo ay magsisimula sa 10. Kung dati ay walang ipon ang magulang mo, pwede mong siguraduhin na ang anak mo ay may emergency fund. Kung dati ay walang access sa education or skills, pwede mong siguraduhin na ang anak mo ay may mas mataas na oportunidad. Huwag mong hintayin ang tamang panahon. Ang oras ay hindi bumabalik. Ang bawat araw na lumilipas ay pagkakataon na hindi mo na mababalikan. Kung palaging bukas ang simula, darating ang panahon na wala ka ng oras para magbago. Kaya kahit gaano pa kaliit ang hakbang, simulan mo ngayon. Kung kaya mo lang mag-ipon ng 100 pesos kada linggo, gawin mo. Kung kaya mo lang maglaan ng 30 minutes para mag-aral ng bagong skill, gawin mo. Ang mahalaga ay nagsimula ka. Dahil ang maliit na hakbang na paulit-ulit ay nagiging malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Ang buhay ay hindi nasasayang sa pagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may maling desisyon. Pero ang tunay na pagsasayang ng buhay ay ang pananatili sa isang lugar na alam mong hindi ka na lumalago. Kapag alam mong mali ang sistema mo pero ayaw mong baguhin, doon nasasayang ang oras. Kapag alam mong may mas magandang oportunidad pero natatakot kang sumubok, doon nasasayang ang pagkakataon. Kapag alam mong may mas magandang kinabukasan pero pinipili mong manatili sa comfort zone, doon nasasayang ang buhay. Kaya ang hamon ko sa iyo ay simple. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa sana. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa maling prioridad. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa bisyo at utang.
Piliin mong mag-ipon. Piliin mong mag-invest. Piliin mong mag-aral ng bagong skill. Piliin mong alagaan ang katawan at pamilya. Dahil ang bawat tamang desisyon na ginagawa mo ngayon ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa legacy na iiwan mo. At kapag dumating ang panahon, natitingnan ka ng anak mo at sasabihin, "Salamat dahil hindi mo sinayang ang buhay mo." Doon mo mararamdaman ang tunay na yaman. Hindi lang pera, kundi respeto, pagmamahal, at mas magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Mahalagang paalala, ang mga aral at payo na ibinahagi sa content na ito ay gabay lamang para sa mas maayos na pamumuhay at mas matalinong paghawak ng pera. Ang tunay na pagbabago ay nakasalalay sa iyong disiplina, consistency, at tamang mindset. Ikaw pa rin ang gagawa ng desisyon. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na naririnig mo rito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice at hindi kapalit ng konsultasyon sa lisensyadong financial advisor. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.